Sabi ko na ang sundya ng kriminalidad, sundya ng politiko. Hello, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung lingkod, Dance Tunnel ng Sulyap. Dito po sa Elizalde Broadcasting, buhat po sa aming CEO na si Tita Mel Elizalde, si Tito Hill, at ating po magaling at magandang babae na si Faith Diretso, no po, Diretso ang kanyang apelyido, no po, magandang umaga po. Sa lahat po na mga nagsisimba, no po, dyan po sa Baclaran, araw po kasi ng Baclaran ngayon, talagang makita nyo po, dala po ng napakatagal na hindi po nakapagsimba ang ating pong mamayang Pilipino. No po, ngayon po talaga po, lahat po ng simbahan, dala po na Semana Santa pa, no po, talagang punong-puno ang mga simbahan na nagdarasal ang ating pong mga mamamayang Pilipino. Ngunit, mag-ingat-ingat po kayo sa inyong pagsisimba, lalo na po dyan sa Baclaran, no po, baka yung po ang inyong katabi, ay hindi po nagsisimba, kundi nandudukot ng bulsa na may bulsa. Kaya ingat po kayo at baka po ang imbes ng inyong pamasahe at pagkain, sila pa rin po ang makikinabang. Kaya ingat-ingat po kayo. Huwag po kayong pipikit masyado pagkat sa pagpakapikit po ninyo at baka bukas na po ang bag nyo. Yan po ingat-ingat po tayo sa lahat po ng mga nagsisimba dyan po sa Baclaran. Kasi po araw po ngayon ng pananambahan dyan po sa ina ng laging saklolo na talaga po naman nagmimilagro para po doon sa mga taong humihingi ng tulong at awa sa kanya. Okay! Ngayon po shout out muna po tayo doon po sa konsihala, nakakilala po natin dito po sa Distrito 1, si konsihala Pamela Pogoso. No po, yan po yung magaling na konsihala na kinikilala natin sa kanya pong mahusay na serbisyo. Sabi nga po niya, ang serbisyo Pogoso, diretso po sa tao. Ano-ano po ba kanya mga activities na po na libre? Yung pong libreng gupit, anti-rabies, na po, kasi yung mga aso nagkalat. Delikado po yan pag nakakagat at hindi po yan injeksyonan. Naku po, makita nyo po, yung mga nauul na aso, ganyan din po mayayari pag nakagat kayo niyan. Na po, libreng kasal. Doon po sa mga nagsasama na hindi pa rin po sagrado ang kanilang pagsasama dahil hindi po sila nabasbasan. Punta po kayo dyan sa opisina po ng ating konsihala na libre po yung kasal. Na po. Maging dyan po sa may City Hall, puntahan niyo po yan. May libre po silang kasal. Na po. Wheelchair, na po. Yung po mga talagang mga nangangailangan na hindi na makalabas ang bahay, na po, dalang kakulangan ng pera, hindi makabili ng wheelchair. Yan po, bibigyan po kayo ni Konsihala Pogoso. Mag-isaklay, na po. Po talaga namang ibinibigay nila yan sa mga taong, lalo na po nangangailangan, alam nilang mahihirap, na po. Yung pong dengue, na po, nagkakaroon po siya ng dengue awareness at pagging, na po. Talagang kailangan natin nga kasi yung mga kagat ng lamok, nagiging cause po yan ng sakit, na po. Magkakaroon po sila misting, na po. Yung nagbobomba, na po, para po yung mga lamok ay mamamatay, saka makiti-kiti, dyan po sa mga kanal-kanal. Yun po. Meron din po silang feeding, na po, lalo po sa mga ng mga nasunugan. Na po, meron din po silang relief operation to fire food for victims, na po. Nagbibigay po sila ng mga ayuda sa mga nasusunugan ng mga mamayan dyan po sa nasasakupan Distrito 3. No po. Nagbibigay po sila ng mga tent, kung ano-anong bagay na kailangan po ng mga nasunugan. Ganyan po yan, no? Opo. Meron po rin po silang financing assistant for the
deceased, dus po na sa mga namatayan. Napo, nagbibigay po sila ng tulong kasi alam po nila pagka namatayan ng isang tao, isang pamilya, napakasakit po yan para po sa pamilya. Kasi una sa lahat, yung perang gagamitin sa pagpapalibing, napo, handa po silang tumulong kasi po yan po isa pong pangako ng ating pong kusyala Pugoso. Napo, meron din po silang fire truck na lagi po pagkaroon po merong sunog, lagi po yan tumatakbo ang kanyang pong mga tauhan para makatulong sa pag-aapula ng mga apoy. Yan po yan po ang ating po magaling na kusyala ng Distrito 3 na si Pamela Pugoso, serbisyo sa tao, diretso. Yan po okay. Mag-ulat po muna tayo kaya. Doon po tayo sa eleksyon. Ang eleksyon talaga pong nalalapit na ang eleksyon, parang hinihigop ng hangin. Ang bilis, no? Ang bilis ng araw. Ngayon po umaga, mamaya hapon, gabi na, matutulog naman pagkagising, panibagong araw na mapakipahamok sa buhay. Kaya ito po, eleksyon. Tingnan po natin. COMELEC, inilabas na po ang update calendar of activities para po sa DSKE, Barangay Sangguniang Kabataan Election. Inilatag po ng Commission on Election, COMELEC, ang update ng calendar activities para po 2023 sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election, BSKE, na ay tinakda sa Oktubre 30, batay po sa Commission on Election in Bank Resolution 10902. Ang election period at pagpapatupad ng gun ban ay mula po Agosto 28 hanggang Nobyembre 29. Ang pag-ahit po naman ng Certificate of Candidacy COC na po ay mula Agosto 28 pero binago na po ito. Binago po nila po ito mula po sa August 28 hanggang September 2. Na po, dapat po ito Hulyo 3 hanggang 7, kaya binago po nila. Simula po sa September 3 hanggang Oktubre 18, pagbabawal na po ang pangangampanya na kung saan ito ay magbibigay daan para po sa campaign period sa October 19 hanggang October 28. Ipinagbabawal muli ang pangangampanya mula Oktubre 29 hanggang 30 kasama po ang pagbebenta o pagbili o pag-inom ng mga alcohol na ipagbabawal po, magkakaroon po ban para po sa mga alak. Ano po? Sa araw po ng halalan sa Oktubre 30, ang casting ng mga boto ay mula po sa alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon po lamang. Ano po? Yan po nakita nyo po yung mga nilabas nilang kalendar mula po yan sa COMELEC. Ano po? Okay. Shout out muna po tayo. Po, sa akin pong pamilya, sa akin pong Tonel family, kung saan pong lugar, dito po sa Maynila, at maging sa iba't ibang bansa. Binabati ko po na magandang umaga ang aking buong pamilya, buhat po kay Anita Tonel, kay Faith Tonel Santos, at aking pong malugang si Bok, ang aking mga apo na si Stephen at si JD. Na po, yun pong aking anak na aking apo na napakalaki, na si Abby, at yung magandang babae na si Mika. Yan po ang aking mga apo. Diyan po sa may Tundot, Dagupan. Po. Okay. Sila pa kaya ang aking kapartner na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa nagpaparamdam. Nasaan ka na ba, kapatid? Upang mamahayag. Tulungan mo na ako dito para sabay-sabay tayo maghayag at mag-ulat ng mga pangyayari dito po sa ating kapaligiran sa lungsod ng Maynila at sa mga bayan ng ibang mga lugar. Okay, ex-barangay. Dito pa rin po tayo sa barangay, ano po? Barangay Tanod, Dorobo. Ano ba naman itong barangay Tanod na to? Arestado isang lalaki na nakawin ang aabot sa 15,000 na halaga ng benta ng sari-sari store na may pagmayari ng isang pulis sa barangay Obrero, Quezon City. Sa ulat sa kuha ng CCTV, alas 10 ng umaga ng Martes, nakita ang suspect na si Rosen Rex Cruz na nakahubad at palakad-lakad at ilang saglit pa pumasok si Cruz sa isang compound na may tindahan at maya-maya lumabas ito at nagtungo naman sa kabila. Kapitbahay
at bumalik uli sa compound. Sa muling paglabas, may kinausap pa si Cruz sa katapat na bahay bago naglakad palayo. Ninakaw na pala ni Cruz ang 4 na araw ng benta ng tindahan ng pag-aari ng pulis na si Eunice Mojica. Nang suri ng CCTV ng barangay, nakita ang tanging si Cruz lamang ang pumasok sa tindahan. Agad siyang natuntun at dinakip ng pulisya. Tinatanggap ko naman po ang aking kamalian. Ginawa ko po iyon. Hiyang-hiya na rin po ako sa tao, sabi po nung suspect. Nagipit lang po ako kasi wala pong pagkain yung anak ko, kaya ko nagawa iyon. Wala rin pong akong trabaho, sabi po ni Cruz. At ayon kay Cruz, nakabukas ang pinto ng compound, ngunit kalahati lamang ng kanyang katawan ang ipinasok niya. Yung bahay ko, makita nyo, 1 minuto na ganong 700 lamang ang makukuha mo. 700 benta ng tindahan, meron pang ganoon. Common sense naman, sabi po ng pulis. Sabi ni Mojica, ayon po sa biktima, nasibak ang suspect sa trabaho bilang barangay tanod dahil sa nalululon sa pinagbabawal na gamot. Ayon po sa Quezon City Police Department, Station 10, na dati na may kaparehong kaso, si Cruz. Talaga palang ginagawa mo na yan, Cruz Ilang beses na pala yan Kaya, nako, tama, tanggalin ka na rin lang sa pagiging tanod pagkat hindi ka makapagbibigay ng magandang halimbawa dyan sa iyong pinagtatrabahong barangay. Nako ka naman, ano ba naman? Hans Infinite Tools, magandang umaga. CEO Mr. Johnson Tan, Mrs. Tessie Tan, yung po kanilang mga staff, Sinuela Custodio, Ruel De Leon, Palillo, J.R. Reyes, Gemma Narapal, Ronaldo Duran, Mary Ann Andrade, Banji Del Barrio, Baby Manlongat, Rowena Weng Espirido, and Odette Lascano. Magandang umaga po sa Hans Infinite Tools, dyan po sa may Tayuman, G Perfecto, yung pong mga nagpapagawa ng mga tahanan at mga building at kailangan nyo po mga magagandang materyales para po magamit nyo po sa inyong pagpapatayo ng tahanan. Punta po kayo dyan sa Hans Infinite Tools pagkat magagandang tools ang inyo po mabibili, magagamit nyo po yan sa inyong pagpapatayo ng inyong tahanan at building. Okay! Yan po Congratulations din po sa lahat po ng mga barangay chairman. Nagdirong na po, nakatapos na po na kailang barangay assembly. Yung pong barangay 15 Zone 2. Buhat po kay Chairman Dabo na talaga naman pinakita niya ang kagandahan ng kanyang barangay sa kanyang mga constituent, yung po mga senior citizen na kanya po talagang minahal. Kasi tulad niya na talagang kailangang gabayan ng ating po mga katandaan. Pinaalalahanan niya na 1 beses lamang dapat magparehistro, wag na ulitin, baka magkaroon po ng epekto sa inyong pagboboto. Okay yan po, at yung pinalaki niya kanyang barangay, inayos ang kanyang drainage, yung pati yung pagtatapon ng basura, kanya po sinabi sa kanyang mga nasasakupan na ayusin ang pagtatapon kasi magiging cause po yan ng pagbabara ng imburnal at babaha ang ating lugar. Yan po Okay! Doon pa rin po tayo sa barangay. Ang oras natin ay alas 11:17 ng umaga. Hanggang sa kasulukay, hinintay pa rin natin ang ating kapatid sa pamamahayag na si Peran Hota ng Alerto Balita. Ayan po, barangay, Kagawad, Patay. Sabi nga po ng ating buting kongresista ng Parañaque na magiging madugo ang nalalapit na barangay election. Malayo pa rin po ito. Ilang buwan pa rin po. Pero ilang chairman na po ang hinatid sa hantungan para ilibing, maging mapayapa sa kanyang pagkakalibing. At ilan ang kagawad, pati tanod. Ganyan ang lalo na siguro pagdating ng eleksyon. Sa actual na botohan, sino kayang chairman ang unang hihiga? Wag naman sana kasi eleksyon lang po yan. Para tumulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi po natin malalaman kasi po iba ang takbo ng politika sa atin dito sa Pilipinas. Pag maganda ang ginagawa mo at para alam na hindi matatalo, baka gumawa ng paraan para ka matalo.
Ayan, kaya dapat ingat-ingat po kayo. Huwag lang kayo masyado naglalayo, naglalakad mag-isa at baka kayo masumpungan at baka kayo maunahan. Kaya ingat-ingat, lalo doon sa mga chairman na maraing mga atraso. Huwag kayong pasisiguro kasi po ang eleksyon natin ay talaga pong napakadugo. Okay, Barangay Kagawad, ito po patay sa riding in tandem. Binawi ng buhay habang nilalapatan ng lunas ang isang kagawad na pinagbabaril sa Barangay Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan nitong Miyerkules ng umaga. Sa report, tinanggap po ng PNP Bulacan Provincial Director Colonel Relly Arnido, kinilala ang biktima si Aldrin Santos, 38 anyos, may asawa, kagawad ng Barangay Poblasyon 2, Marilao, Bulacan. Base po sa paunang investigasyon ng mga otoridad, nagdala ng gamit sa JPMS Driving School sa Barangay Bagbagin ang biktima ng barilin ng malapitan. Pumunta lang pala sa eskwelahan. Nako po, yan po sa kuha po ng CCTV, makikita pumasok sa office ng driving school si Santos tapos lumabas at kinausap ang mga rider. Sa puntong ito ay lumapit ang isang lalaki, nakasuot na kulay puting jacket, itim na short at helmet at 3 beses pinaputukan si Atiba. Tumakas ang salarin sakay ng itim na motorsiklo patungo sa bahagi ng Barangay Turo, nabatid na bago ang pamamaril, nakatanggap ng pagbabanta sa buhay ng biktima na nagsisigawa po na po investigasyon ang mga kapulisan kasalukuyan. Hindi pa rin po, kaya palibagong buhay na naman yan. Na isang kagawad naman. Sana mahinto na yan. Alam ko, ang ating pong kapulisan ay naghahanda dahil po dyan sa nalalapit na eleksyon, dahil marami na rin pong buhay na po ang nasasawi dala po ng eleksyon. Sana po mahinto yung bagay na yan kasi marami pong mas lalong mahihirapan sa kanyang pong panunungkulan. Iba kasi natatakot dahil sa ganyang mga pangyayari. Ngunit sa katotohanan, kung maglilingkod ka, dala yung puso at isipan na maglingkod ka ng tapat. Hindi ka dapat matakot. Kasi sa paglilingkod, naglingkod sa tao, naglingkod ka sa Diyos. Kung niloloko mo tao, mas niloloko mo ang Diyos. Kasi sa paglilingkod, dapat maging tapat ka. Maging makatotohanan ka. Kasi mas masarap manungkulan na kasama ang puso. Kasi yung ibang mga chairman nanunungkulan, bulsa ang pinagtutunguhan. Mas malaki ang kita kesa tumulong sa kapwa. Kaya po sa ating pong mga nasasakupan sa iba't ibang barangay, sa buong Pilipinas, pag-isipan niyo pong maigi. Huwag po yung porket nabigyan po kayo ng konting halaga o mga ayuda o ano pang mga bagay na inaakala mong magpapaganda sa kanya. Naku, huwag niyo pong huwag niyo pa pagpalit ang inyong boto pagka 3 taon na naman yan na kayo'y pahihirapan ng mga hayop na yan. Nako po, ayan Kasi po mga chairman, hindi po lahat ng chairman ay matitino. May chairman din pong baluktot. Pero saludo po ako sa chairman na kakilala kong mga babae na matitikas at talagang matatapang. Yung Barangay 294 na si Chairwoman Marisa Alejandro, 293. 294 si Marisa Sabado. Na po, pare-parehong babae yan Pero magagaling po yan na laging alisto. Laging umiikot para tignan ang kanya nasa sakupang lugar na maayos. Lalo po yung mga kabataang na 10 oras na sa kalye pa. Ay nako, siguradong sisitahin kayo ng mga chairwoman na yan, nakasama ang kanyang mga tanod o mga kagawad. Kaya saludo po ka, buti pa nga yung mga babaeng chairman matatapang, mas matapang pa sa lalaki. Lalaki kasi madali rin pong makausap ng kapwa niya lalaki
lalo na po kung may kasunduan. Pero pag ang babae, nako, mahirap po makasundo yan at talagang lalabanan kayo yan ng harapan, lalo na sa inaakala nilang mali ang inyong mga ginagawa. Kaya yan po, sa chairwoman na yan, si Marisa Alejandro ng 293 at si Marisa Sabado ng 294, saludo po ko sa inyo. Saka inyo pong mahusay ng paglilingkod bilang isang public servant. Okay! Ay, shoutout muna po tayo uli. Doon po sa ating pong konsihala ng District 1 na si Dr. Irma Alfonso, sa kanila pong OPS, yung pong Operation Perfect Smile, libreng operasyon po sa bingot na po ito, na po, sa Santa Ana Hospital. Kung kayo po magpapa-opera, sabihin niyo po, kayo po yan nirekomenda ng ating pong buting konsihala Irma Alfonso. Na po, look for Dr. Grace Padilla. Na po, para po maayos yung pong bingot ng inyong anak o inyong kaibigan o ano pa man, na po, ng inyong tutulungan. Puntahan nyo lang po yan, na po, para po ma-operahan yung bingot na inyong pong nilalapit dyan po sa Santa Ana Hospital. Tandaan po natin, ang pangalan po ay Dr. Grace Padilla, na nire-repair po kayo ni Dr. Irma Alfonso ng Distrito 1, konsihala po yan at doktora pa. Sige po, salute po ako sa inyo sa patuloy nyo pong pagbibigay ng serbisyo para po sa mga mahihirap natin mamayan, hindi lang po sa Tondo o dyan po sa kapaligiran ng Santa Ana. No po, okay! Shoutout din po natin sa pamilya po na Bacal family, si Domingo Bacal at si Baby Bacal, no po, at ang kanyang mga anak. Ako po ay nangangamusta, napakatagal na po tayo hindi nakita, hindi nakausap, Chairman Domingo Bacal, na alam ko po sana tumakbo kayo muli para po sa susunod na ito pong eleksyon na darating, para po makabalik po kayo sa panunungkulan na napakatagal na rin pong hindi nyo po na pagbigyan ng serbisyo yung dati nyo po mga nasasakupan. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-uulat. Ang oras po natin ngayon ay alas 11:26 na po ng umaga. Nalalapit na naman po muli ang pananghalian. Nawa ang bawat Pilipinong pamilya ay mayroon po mapagsasaluhang sa pagtanghalian. Na po. Kahit konti, basta sama-sama ang pamilya, napakasaya na po. Ahanin po natin, napakalaki, napakalawak ng ating tahanan kung hindi naman po tayo nagkakasabay-sabay kumain o nagsasalo-salo sa pagkainan. Po. Mas mainam daw po, nakokonti ang kinakain, bas ang pamilya buo. Okay, yan po Ngayon po, Semana Santa na po, Miyerkules Santo na po. Yun po sa lahat po ng mga magtitika, no po, yun po paalala ko po. Napakainit po, no po. Lalo na kung kayo pupunta sa iba't ibang lugar. Tandaan po natin, magdala po kayo ng payong panangga sa init, no po, pagkat mahirap po ma-heat stroke, lalo po sa mga may edad. No. Tandaan po natin yan, iba po, mas maganda po ang malusog, no po. Health is wealth, sabi nga po, aanin niyo po yung pera kung nakahiga ka. Oh. Aanin mo yung pera kung may sakit ka. Kunti lang ang pera, masaya ka, maligaya, yung pamilya. Okay na yun, pasalamat ka na sa Diyos. Huwag ka na maghangad ng napakarami pang mahahawakan mong pera. Pagkat minsan, ang tao, pag sumusobra ang pera, nakakalimutan ng sarili. Sino ba ako? Nakakalimutan ang pagiging pagkatao. Shout out din po sa aking pong kapatid na nasa Cavite, si Mira Tunel Guzman, at ang aking bayaw na si Bert. Kamusta po ang kanyang pamilya? Hello, hello! Hindi matagal na po tayo hindi nakikita ang kapatid ko pong babae na si Mirna Tunel Guzman. Okay! Ito naman po, sa droga naman po tayo. Wala na yatang katapusan itong droga na ito na talaga lagi na lang nagpapasakit ng ulo. No? Bagay sa PIDEA, sa kapulisan, o anong pong hirap kontrolin. Paano kaya mapuputol itong mga droga na ito na patuloy na lumalaganap, hindi lang po sa ating bansa, kundi sa buong mundo. No po? Naku po, sa katotohanan po, ang droga hindi po makakatulong yan kung may problema ka.
gagawa ka ng isang bagay, ano po? Magdodroga ka, pahihirapan mo lang yung sarili. Ang problema, hinaharap, hindi tinatalikuran. Karuwagan, ang talikuran, ang problema. Lahat po tayo may problema. Lahat po tayo binigyan ng Diyos ng balikat upang buhatin natin ang ating mga suliranin. Huwag po tayo matakot sa hirap. Huwag po tayo matakot sa mga problema na dumarating sa atin pagkat tinutulungan tayo ng Diyos kung paano rin po natin ito mariresolba. Basta lagi po tayo matutong magdasal, manalig, magtiwala na ang Diyos ay nariyan na tayo dadamayan. Na po. Lagi lang po tayo maging matatag at lagi po tayong mananalangin. Humingi po tayo ng awa sa ating Panginoon. Okay, ito po, sa droga naman po tayo. Nako, ito naman po, teacher na. At sikyo. Arestado ang isang teacher. Sayang, teacher ka pa naman. Nako. At security guard na makuhanan ng shabu sa bypass operation sa Pagadian City. Kinilala ang mga naaresto na si Mark Davilin Yap Limbo, 46 anyos, teacher ng Barangay Gatas, Pagadian City, Zamboanga del Sur, at Wilmar Feliciano Aria, 38, security guard ng Purok Esmeralda B. Barangay San Jose, Pagadian City. At ayon po kay Major Shelami Chan, spokesperson ng Pro9, alas 7:20 ng gabi na magsagawa ang bypass operation, ang mga elemento ng ZSP, PDEU, Pagadian City Police, sa First ZSP, MFC at PIDEA sa Purok Esmeralda sa Barangay San Jose, nasamsam sa mga suspect ang dalawang hit sachet, sealed transparent sachet ng shabu na may timbang na 15 gramo na nagkakahalaga ng 102,000 at tig-1,000 na bypass money. Ano ka pa naman? Teacher ka pa naman. Paano na yan ang iyong pagtuturo? Sayang. Imbes nagtuturo ka ng kabutihan sa mga kabataan ng iyong tuturuan para maging maganda ang kinabukasan ng mga bata, isa ka naman palang hindi dapat huwaran pagkat ikay teacher na nalulon sa droga. Hindi po ako nangahuhusga, kaya lang po, sayang. Na po, ang sayang ang pinag-aralan ng taong ito. No? Nagsumikap, inalagaan ng mga magulang, pinag-aral, tapos nasaldak sa droga. Naku, yan pa naman. Teacher, kasi po, sabi ko nga po, noon, nakapag-ulat na rin po tayo na principal. No? Principal na. Nadali pa ng droga. Kaya po kasi ang droga, malaki talaga po ang kita, milyon-milyon. No po, nakikita nyo po, 4 billion, nahuli. Diyan po, sa may NIA, no po. Nahuli ng custom, Birmon, dami pera. 4 billion. Doon po sa Baguio City, no po. Kita nyo po, magkano po? 4 billion, ang daing pera na po yan, no? Kaya po yung mga pusher, talaga po nga, ang lalakas ng loob. Pero ang kapalit po niya, buhay nyo. Po, buhay nyo. Kasi marami na kayo sinisirang buhay. Sinisira nyo bawat pamilya, individual na tao. No? Sayang. Huwag po nating hangarin ng maraming pera. Sinasabi ko nga po, ang pera, kailangan talaga po ng tao. Pero dapat ang tao hindi magpailalim sa pera. Kasi ang pera nawawala. No po? Come and go rin po yan. Pero ang buhay natin, pagka nawala na po, hindi pa po makakambak na yan. Tuloy-tuloy ka na rin na uuring ka sa libingan. Ay mahalin po natin ang ating buhay. Isang beses lang po tayo eh. No po? Buhay natin isa lang. Kaya mahalin natin ito. No? Huwag po natin pagpalit doon sa inaakala po natin biglang yaman, dala po ng droga, o bagay na mali. Naku po, sayang. Ako po ay mahirap na tao lamang, ngunit masaya po ako at maligaya. Alam niyo bakit? Kasi buo ang aking pamilya. Po. Isa pa,
Natatakot po gumawa ng bagay na hindi maganda eh. Kasi alam ko, hindi po magkakaroon ito ng magandang bunga. Mas maganda na lagi ka lang masaya at maligaya, palakad-lakad, wala kang kinaalala. Ganyan lang po ang buhay. Huwag po tayo pailalim sa tinatawag natin na pera o yung dahil po sa kita ng droga. Wala ko, masisira po ang buhay natin, kaya po ingatan po natin ang ating sarili. Okay! Sa droga pa rin po ulit tayo. Kita niyo po, gano'ng kasikat ang mga droga. Ano po? 3, arestados, drug din, kinubkob. 3 katao ang naaresto ng salakayin ng isang drug din ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Zone 5, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur. Layo na nito ha. Sinampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act 2002 ang mga suspek na si Ismael Abural Henorio, 52 anyos, electrician at minter ng drug din. Alvin Bien Nieves, 30, kawani ng Naga City Public Safety Office at Mark Dave Elgo Bien, 30 anyos, isang OFWs. Ayon po sa ulat, alas 11:20 ng tanghali sa tulong po ng mga kasapi ng Camarines Sur Police Provincial Office at mga Naga City Police Station 5 ay nilahatag ang mga kasapi ng PIDEA ang bypass operation laban kay Henorio. Naiabot ang biniling droga sa posture buyer ay inaresto na agad ito at pinasok ang bahay na ginagawang drug din, kaya kasama dinampot ng mga otoridad ang bisitang public officer at OFW. Yun po ang masakit. Bisita lang, nadamay pa. Kasi once na nandun ka, nagkaroon po ng operation ng mga kapulisan sa isang drug din, no? Kahit hindi ka gumagamit at ikaw ay naroon sa lugar na yon, matik po yan, huhulihin ka. Po. Kaya po, ang nakuha po doon sa 3 na aresto ay 4 po na sa Shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos at drug paraphernalia. Ano pa magagawa niyan? Kasama ka na sa mahuhuli pagkat ikaw naroon. Po, iisa lang nga, hindi mo pwedeng palusutan ng kapulisan na hindi ka gumagamit o hindi ka nagpupus dahil nandun ka sa drug din, kasama ka nakubkob, kaya kasama ka rin makukulong. O yan ha, Comprehensive Dangerous Drug Act. Nako po ha, 2002. Wala kang lusot. Yan po, pahirap. Ang oras po natin ngayon ay alas 11:37 ng umaga. Okay, shoutout po ulit tayo doon po sa Barangay 369 kay Chairman, dating Chairman Manilito Calyanta at ang kanyang may bahay ni si Rosel de los Santos Calyanta. Yung pong masarap na mangga, matamis. Kailan kaya mauulit yun para po dito sa aming studio. Na talaga naman po, napakasarap. Tuwan-tuwa po ang aming pong aina si Paint, diretso. Sarap na sarap doon sa manggang matamis. Okay yan po Rochelle baka sakali, maulit yung manggang matamis ng buhat po sa Mesambales. So gusto po yung bumili ng mga masasarap na mga prutas, puntahan nyo po yung Calyanta Fruit. Diyan po sa may Isagani Street, Bulumin Street, na po, hanapin niyo po dating Chairman Manilito Calyanta na talagang napakasarap ang kailang mga prutas na tinitinda dyan sa lugar na yan. Okay! Doon naman po tayo sa MMDA. Na po, madalas pa operation ng mga MMDA, mga nanguhuli, dyan po sa mga obstruction. Na po, lalo po doon sa mga mabuhay lane. Naku, wag po kayo mag-iwan ng sasakyan. Baka po madaanan kayo ng MMDA, batakin yan, okay, lagyan po ng clamp. Po, ang laki po ng multa niyan. Po. Kasi po, yan po ay isa po sa kanilang mga nililinis ay yung mabuhay lane. Ngunit, meron din po mga mabuhay lane na hindi pa rin po maalis kasi may MOA. No? Sana yung MOA naman magkaroon po ng talagang diksyon kung paano pong anuhin ng MOA. Kasi diyan po sa may dagupan, po, may MOA po kasi dyan. Kaya po mga truck lang bababa ng bigas. Naghahambalang dyan po nagbebent. Kaya kabilaan po yan eh. Ang masakit dyan, nakaparada yung mga
minsan 40 footers na may mga bigas, nagbababa. Ang binababang bigas, dinadala mo po sa isang minsan tricycle, minsan van, pala binibenta na yon. Sana wag naman gano'n kasi magiging double parking. Nakapark kayo sa kabila, meron pa kayo sa kabila. Kaya imbis na malapad ang daanan ng mga sasakyan, maging ng tao, wala lang po mga daanan. Kasi po, yung bangketa dyan sa may dagupan, po, hindi po madaanan kasi yung truck nandiyan sa gilid. Tapos nagbababa pa. Naku, ano ba naman yan? Kasi may mower house dyan po sa may City Hall. Naku po, paano po yan, Mayora? Meron po pala mowa yung mga truck ng bigasan dyan na nagbababa. Ano po? Sana naman maayos. Pwede naman po yan na para po huwag makasagabal. Pwede naman po sa gabi yan siguro magbaba. Kaya hindi po sa gabi makakapagbabayan kasi walang bibili sa gabi. Pero yun po yan, nagiging sanhi po ng minsan ng madalas na traffic dyan sa lugar ng Moriones. Hanggang doon po sa may haligi. Nakakabulbul po yan. Lalo na po, pagka nagkasabay-sabay yan pong pagbababa ng mga magbibigas dyan. Matagal na pong problema yan. Sana po magkaroon po ng solusyon dahil po pinagmamalaki ng mga yung MOA No? Hindi ko lang alam, malaki siguro yan, sigurado talaga yung MOA na yan. Sana naman, ilagay sa lugar. Pwede naman po siguro yung MOA na yun, pwede gamitin sa gabi. Huwag na po sa umaga. Kasi sa umaga, marami pong dumadaan sa sakyan dyan. Nagiging sanhi ng traffic, yun po nga mga tumatawid na may buhat-buhat ng mga bigas. No? Buhat sa truck, kukunin, ililipat naman sa panibagong truck. Yan po, problema po yan talaga. Matagal na pong problema yan. Kahit pong high school pa lang ako, nag-aaral ako sa Rasuliman High School. Problema na po yung mga pagbababa ng mga bigas dyan sa may Dagupan at Barrio Mino. Okay! Ito po, MMDA. Ito po. Sabi ko nga po sa inyo, MMDA, dapat lako, ito po, MMDA enforcer. Mangungutong. Nako po. MMDA enforcer mangungutong. Natapos din ang maligayang araw ng pangungutong ng isang traffic enforcer. Ibig sabihin, matagal na pala to. No? Maligayang araw ng isang traffic enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, nang kumagat ito sa isang entrapment operation ng Regional Special Operation Group, RSOG, ng National Capital Region Police Office, NCRPO, at ang MMDA Intelligence and Investigation Office, IIO, sa Port Area, Manila. Nako po, dyan po talaga mo. Palagi po may MMDA dyan sa Port Area na yun. No? Kinilala ang naaresto na si Adre Gasa, 53 anyos, nakatalaga sa MMDA Northern Traffic Enforcement Division Traffic Reaction Unit. Ikinasa ang operasyon ng nagrereklamo ang may-ari ng isang trucking company na nag-operate sa North Harbor at Valenzuela City. Ayon po sa reklamo na si Salvador Hisenio, si Gasa at ang kanyang mga kasabwat ay nangungulekta ng payola na nagkakahalaga ng 10,000 piso buwan-buwan mula pa noong 2019, 2020, 21, 22, 23. Ay bay, mahaba, mayaman na to. Marami na itong nakulimbat. No po, yan po Upang maiwasan ang abala at matiyak maayos ang operasyon ng kanyang negosyo sa tracking at transportation service, sinabi ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na hindi niya kukonsintihin ang anumang maling gawain tulad ng kotong o payola at iba pang illegal activities ng kanilang tauhan. Nasa kustodiya na ng RSOG si Gasa at naharap sa mga reklamong robbery, extortion at paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practice Act. Patay kang bata ka. Ang tagal mo na palang pinakinabangan. Yung 10,000 a month. Grabe Sana nga, yung mga ganyan mga enforcer, no?
ay nasisilaw kasi sa pera. Kasi madaling kumita, pagka nanghuli ka, pito lang. Tabi. Oh, ano na? Ganyan, uusapan. No? Pero dapat, dala mo, ang MMDA, no? Uniforme, nagkikilalang ikaw enforcer, dapat hindi mo sinisira ang pangalan ng MMDA. Isang karangalan ng maging isang enforcer, no? Pero hindi karangalan ng MMDA na mangutong ka at tumanggap ka ng payola. Kasi pinasasahuran ka naman ng gobyerno. Siguro sapat naman yun para sa iyo. No? Pero nasilaw ka eh. Sayang, MMDA, no? Sayang, ngayong kulong ka pa. Tanggal ka pa sa serbisyo. Kaihiya ka pa ng pamilya mo. Okay, yan po Sana wag po natin tularan si MMDA, no po, yung enforcer na nahuli, na-entrap dyan po sa port area na tumatanggap ng 10,000 piso buwan-buwan. Sana yung mga kasabwat nito, kasama rin pong matanggal. No? Wag na pong tularan pa ng iba. Maging ano po ito na magandang bagay para po sa mga enforcer. Maging po sa enforcer ng MTPB. Ano po? Pagka mali, talagang tinatanggal po yan. Kaya pag lahat po ng mga, panawagan ko na rin po ito sa lahat po ng mga mamayan, no? Ano po, na nakikita nyo, pagka mali ang mga ginagawa ng enforcer, kunan nyo o kaya i-report nyo para mabigyan ng makakaukulan na parusa pagka mali ang mga ginagawa. Kasi hindi man porkit enforcer yan karapatan nila ng mga bagay na mali naman ka lang ginagawa. Pag alam nyo mali, reklamo nyo. Makipag-contest kayo kasi alam nyo mali. Pag kayo naman mali, huwag na kayo mapag-contest kasi mali kayo. Tanggapin nyo ang kamalian nyo. Yan po. Okay. Ang oras natin ngayon ay alas 11:46 ng umaga. Wala na po ang ating kaibigan na si Fernan Hotal. Ating po inihintay. Baka meron po isang report na ibibigay kasi po alam ko ito po pag hindi sumipot sa aming studio, alam ko po ito ay merong gagawing report na po. Baka meron po siyang kino-cover na iba naman po doon po sa lugar na malayo-layo at hindi pa natin po natatanggap kung ano po ang kanyang report sa mga oras na ito. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Sa election pa rin ito, sa COMELEC. Ano po? Ayon po sa COMELEC, 98% handa na po ang COMELEC sa BSKE. Ako, ilang ano lang to, 2% na lang, tapos na, 100%. Inanunsyo ng Commission on Election, COMELEC, na nasa 98% na handa na ang ahensya para sa Barangay Sangguniang Kabataan Election 2023. At ayon po kay COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Landiangco, fully printed na ang nasa 66.91 million na balota, kabilang na ang accountable forms, habang idadagdag na lamang ang nasa 1.6 million na mga bagong nagparehistro at nagpa-reactive. Malibang dito, nakahanda na rin po ang mga supplies at equipment, kasama na po ang mga ballot boxes. Sinabi ni Landico, nasa warehouse na po ang lahat ng gamit at gagamitin sa halalan. Anya, nangahulugan ito na kahit magdesisyon anumang oras ang Supreme Court sa petsa ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 ay handang-handa na ang tanggapan ng COMELEC. Okay nga, tanggap na talagang handang-handa na kayo. Ngunit, sana naman bago mag-eleksyon may marami na po kasi nagrereklamo ng mga tao na meron po mga barangay chairman na nagpasok ng mga flying voters na hindi naman talagang botante po sa kanilang mga nasasakupan. Ito po'y hakot yung tawagin. Na po,
Yung iba yung mga naninirahan sa iba't ibang lugar na. Ano po? Ngunit, nakarehistro sa kanilang pong barangay para bumoto itong taon 2023. Paano kaya masusolusyonan ito ng COMELEC? Meron po mga nakapending pa. Opo, sana maayos nyo ito bago mag-eleksyon kasi hindi magiging maganda ang resulta ng eleksyon pagkat meron mga butante na hindi naman talaga dapat bumonto diyan po sa barangay na yan. Opo, gagamitin po yan mga chairman para muli manalo sila. Naku, wag naman ganon. Kung talagang ikaw ang gusto ng mga tao, lumabang ka ng parehas. Huwag mong gawin mga bagay na yan, hindi maganda yan. No? Sana nga, yan po ay maasikaso rin po ng ating magaling na commissioner, si Commissioner Garcia, po, na may ayos yan po mga sudi rin regarding po the flying voters. Po, mga naparehistro, pinarehistro na hindi naman taga doon sa kanila naninirahan bagko sa ibang lugar. No? Tapos biglang boboto. Nako po. Nako. Okay. Dito naman po tayo sa pulis. No po. General. Nako po. Syndicated Estafa. Police General Kulong. Inaresto ng mga elemento ng Criminal Investigation and Detention Group, CIDG, ang Chief of Police ng Bangsamoro, PMP, kaugnay sa dalawang magkahiwalay na kaso ng Syndicated Estafa. Kinilala ang inaresto na si Police Regional Office, Bangsamoro, Autonomous Region, Regional Director, Brig General John Gayuguyon, at ayon po kay Brig General Romeo Karamat Jr., Director ng CIDG, alas 9:30 ng umaga nang ihain ng tracker team ng CIDG Region Field Unit sa Bar Camp General Salipada kay Pendatum parang Maguindanao. Inaresto si Gunguyan ng mga operatiba sa bisa po ng warrant of arrest sa kasong Syndicated Estafa. Naku po. Pinalabas ni Honorable Judge Catherine Pespes Manudo ng National Capital Judicial Region RTC Branch 104 Quezon City na walang kaukulang piyansa. Naku. Noong December 1, 2022 at Honorable Kathleen Rosario D. De La Cruz Espinosa, Presiding Judge National Capital Judicial Region RTC Branch 91 Quezon City na walang piyansa noong May 20, 2022. Itinaga naman bilang acting pro-bar police si Brig General Hill Francis Taria, ang Director for Administration ng Bangsamoro Police Regional Command, nasa kustodiya ng CID Pro-Bar si Guyguyon at nakatandang iharap sa Quezon City Court nang naglabas ng warrant of arrest. Ayan po, kita nyo, general na yan, ha? Ngayon po, nasa sangkot na po sa isang mabigat na syndicated estafa. Ako, malaking kasiraan na naman po ito sa ating mga kapulisan. Alam po, nililinis talaga po ng mga nilinis po ng kahalayan ng mga kapulisan na po na sana maging maayos. Yung po kasi yung pagkakilala ng mga tao sa ating mga kapulisan ay napakababa. Tiwala, ano po, imbis na lapit hingi ng tulong, nangangamba humingi ng tulong. Pero ito may inaayos. Tinatanggal po yung mga bulok, ano po. Pero nagkakaroon pa rin. Meron pa rin po mga kapulisan na nasa sangkot sa mga bagay na hindi maganda. Sana nga tuloy-tuloy yung paglilinis ng ating mga kapulisan po sa kanilang hanay na talagang mabago ang paningin at pananaw ng mga Pilipino na dating lumalapit, humihingi ng tulong, ngayon nagkakaroon agam-agam sa sarili lumapit pagkat alam din nila na meron pong problema sa hanay ng mga kapulisan. Hindi naman po lahat ng kapulisan, pagkat meron pulis pong matitino at magagaling. Saludo po ako kay Colonel Jun Ibay ng Porsyento 1. Apo. Bakit po ako saludo dyan? Bukod sa masipag, apo, malin sa record, talagang kinikilala at tunay na naglilingkod bilang isang police officer. Kaya nga po binibigyan niya ng karangalan, apo,
Kasi nakikita nila yung husay, yung pong paglilingkod na ginagawa ng ating pong butihing Colonel June Ibay. Po. Tingnan po yung tundo, kasi po yung laking tundo. Na po. Lumupo po siya, dyan po sa may Don Bosco noon, major pa siya, po. Napatino niya yung lugar ng Don Bosco. Ngayon po, station commander na po siya ng Porsinto 1. Kita niyo po, ginagawa niya po yung ikabubuti at kakaganda ng kanya nasasakupan. Pinagpapahuli niya yung mga matitigas sa ulo, mga nagmumotor na walang helmet, walang lisensya, hindi sumusunod sa traffic rules. Maging po mga half-naked na mga tao na mahilig umistambay sa kalye, nakahubad, nakashort, akala mo mga siga. No? Pinaguhuli po lahat niyan. Maging po mga nagtatagong mga kriminalidad, mga krimen, ano po, kriminalidad, krimen, diyan po sa mga lugar na yan, talaga pong nauhuli niyan. Ganun po kasi pag yan. Kaya saludo po ako diyan kay Colonel June Ibay ng Porsinto 1, diyan po sa Mitundo. Okay! Bago po magpaalam, hindi ko na pong bati ang Barangay 369, yung po kagawad na magaling ni si Ricky Abad, Mercy Runas, Jennifer Benitez, si Vic Chilionco, na po, maging pong treasurera nila si Malu Malyari Kongko at ang sekretarya na si Nicole Kongko na magaling pong sekretarya na po. Yung pong XO na si Marceliana Ramon Marceliana na lagi ko pong nakakausap yung pang masarap na kape na mainit habang naglalaro kami ng chess ni Nestor. Yung po magiging gusto yata maging kagawad, Nestor Mendez na po at si Jonathan Calma na po, diyan pa sa may norte. Ano po? Okay ingat, tanda po natin. Yan po, yung po si Danilo Brown Cayetano. Na po, kamag-anak po yata ito ni Cayetano, kaya gustong-gustong tumakbong chairman yan po sa Barangay 369. Sige lang, magpakahusay ka at pagbutihin mo at baka ikaw'y manalo bilang chairman dyan sa Barangay 369. Ayaw mo, aayudahan kita pagkat alam ko maganda ang hangarin mo para sa pagbabago ng iyong barangay. Sige lang, Danilo Brown Cayetano. Muli, ako po nagpapasalamat sa lahat po na nanood na nakinig ng aking programa. Na po, buhat po sa aking pamilya, Tunel family, yung po nasa Australia. Na po, nagdiwang po ng kanyang karawan ng aking pong kamag-anak. Na po, yung magaling na si Benny Tunel. Na po, nagdiwang po ng kanyang karawan. Happy birthday, Benny. Ano ba, makakarating ba dito sa Maynila ang iyong handa? Ay, nako, ang layo mo. Australia, ang kanyang may bahay na si Tess. Na po, si Nora Taiso at si Grace Tunel Casini, no po, ang kanyang may bahay, ang kanyang mister na si Simon, no po. Okay, magandang umaga. Muli, nagpapasalamat po ako. No po, ngayon po ay mahal na araw na, kaya ingat-ingat po tayo sa init ng ating nadarama. Pagkalakad lang po kayo ng init, uminom po kayo ng tubig na malamig, ng konti lang, ano po, wag yung marami. Kung baga siya mabasa lang yung labi at punta po kayo sa tabi. Gumilid-gilid po kayo at magpaypay pagkat iba po ang init ngayon at baka po ay madali ng heat stroke. Okay. Muli ang inyong likod, Des Tunel, buhat po dito sa Elizalde Broadcasting ay muli po nagpapaalam. Muling babalik pagkat sa darating pong Biyernes, araw po ng Holy Friday, no po, wala po kaming pag-uulat at muli pong babalik sa darating na Sabado, kasama po ang ating magaling na si Faith Derecho at ating pong Tita Mel Elizalde at si Tito Hill. Okay, magandang maga!